May mga lalaking nag-o-overinvest sa mga babae kahit malinaw naman na wala nang gana sa kanila ang babaeng yun. Kaya ang nangyayari, sa huli, sila ang lugi. Huwag mong gagayahin yan. Dapat maging matalino ka. Kailangan marunong kang pumasa ng mga galaw at kilos nila. Dahil kung hindi, makakamalay ka, pinakikinabangan at ginagatasan ka na lang pala. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 5 galaw ng babae kapag nawawala na siya ng interes sa iyo. Mapapansin mo yan sa una bago ka nila tuluyang iwanan. Kaya't mag-subscribe ka na upang hindi ka mabiktima. And help us reach 100k subscribers soon. Let's begin. Alam mo Lakan, natutuwa ako sa mga taong patuloy na sumusuporta sa channel na ito at ibinabahagi pa nila mismo kung paano nabago ang pag-iisip at buhay nila mula nang masumpungan nila ang channel natin. Nakakataba ng puso, kaya naman naisipan kong gumawa ng isang simbolo na pwede nating suotin pare-pareho bilang tanda at patunay kung paano tayo binago ng channel na ito. Isang kasuotan na magsisilbing bagong pagkakakilanlan kung paano tayo nag-improve at kung paano nabuksan ang ating mga kamalayan. Hindi ito basta damit lang. Ito ay isang sagisag na nagpapatunay na may lalim at kahulugan ang mga ipinaglalaban natin dito. Suotin mo ito ng may dangal, katuwiran at dignidad na hindi mabebenta. Exclusive lang ito sa ating Facebook page. Kaya kung may tanong ka at nais mong magkaroon nito, i-message mo lang ako sa ating page. Nasa baba lang ang link. Una mong mapapansin dyan ay ang energy niya kapag kasama ka. Mahalata mong parang hindi na ito katulad ng dati. Una, replies get dry. Ang lamig at ang ikli na lang ng mga replies niya sa'yo. Hindi na kagaya ng dati, naramdam mo yung init at kilig bawat letra. Ngunit ngayon, parang pilit na lang. Marahil, may iba nang nagpapainit sa inboxes niya at yan ang hindi mo pa alam. Pangalawa, conversation feels forced. Mararamdaman mo yan Lakan, mararamdaman mo na parang ikaw na lang yung nag-e-effort upang buhatin yung conversations nyo, na para bang nauumay na siyang kausap ka, hinihintay na lang niyang sumuko ka. Wala nang enthusiasm, hindi mo naramdam yung dati niyang excitement kapag kausap ka. Dahil marahil may iba nang nagpapa-excite sa kanya. At mangangatuwiran pa yan sa'yo na kesyo busy daw siya. Palusot lang yan. Huwag kang maniniwala dyan dahil ito ang katotohanan. Lakan, unawain mo ito. Ang tao, hindi naman niya nagiging busy talaga. Nasusundan mo ba yan? People don't become busy, they become selective. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, hindi talaga siya busy. Busy siya pagdating lang sa'yo. Nasusundan mo ba yan? Kumbaga, selective na siya sa kung kanino siya maglalaan ng oras niya. Yan ang mapait na realidad dyan. Because if she wanted to talk to you, she would. Ang problema lang, you're just not her priority anymore. Naunawaan mo ba yan? Pansinin mo kung anong nagbago sa pag-uusap niyong dalawa. Pansinin mo kung paano nagbago ang conversation niyo. Yung dating mabilis mag-reply, ngayon inaabot na ng araw, hindi na lang basta oras bago mag-reply. Kung mas mahaba pa yung nakasulat sa resibo ng 1 linggong grocery mo kaysa sa conversations nyo sa isang araw, kahit hindi naman siya ganoon ka-busy talaga, hindi pa ba sapat yan na dahilan para sa'yo? Lilinawin ko lang sa'yo, slow replies are not the problem here. The lack of intention is the problem. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, hindi naman talaga yung mabagal na reply niya ang problema,
kundi yung kawalan niya ng intensyon na bigyan o paglaanan ka ng oras. Nasusundan mo ba yan? Dahil bawat tao, kumikilos yan ng may intensyon. Hindi yan basta naka-autopilot lang. Kung sinabi niya sa yung busy lang siya o tinamad lang mag-update, ibig sabihin, pinili niya yun kesa sa'yo. Pinili niyang i-ignore ka dahil hindi ka na ganoon ka-importante. Nakukuha mo ba yan, Lakan? Nobody is too busy for someone they are genuinely interested in. Naunawaan mo ba yan? Naghihintay ka pa rin sa reply niya na tamad siyang i-type at i-send sa'yo. Una, you initiate everything. Kapag ikaw at ikaw na lang lagi ang nangunguna sa lahat at wala na siyang ginagawa upang i-reciprocate yung mga effort mo, senyales na yan na tumigil na siyang mag-invest sa iyo at sa kung anong meron sa inyong dalawa. Why? Because investing takes effort. Pangalawa, you carry conversation. Napakahalaga, Lakan, ng communication sa isang relasyon. Para yung ibong lumilipad. Nakakita ka na ba ng lumilipad na ibon na iisa lang ang pakpak? Hindi yan makakalipad kapag hindi ginagamit ang dalawang pakpak. Hindi ba? Same thing applies to relationship. Kung ikaw na lang ang nagbubuhat ng conversation nyo, hindi na yan mag-work. Pabagsak na kayo, Lakan. Because attraction is mutual effort, not one-sided maintenance. Kung ikaw na lang ang nag-e-effort sa inyong dalawa, panahon lang ang lilipas. Mapapagod ka rin at susuko, ngunit wala pa ring mangyayari dyan. Nawawala na siya ng interest sa iyo. And when interest drops, effort disappears. Hindi mo na kayang i-revive yan. The attraction is already dead. Ikaw na lang yung nagsisilbing life support na hindi naman na niya kailangan. Naunawaan mo ba yan? Alalahanin mo, Lakan, kung gaano kayo kasaya dati. Naalala mo pa ba? Hanggang alaala na lang, hindi ba? Dahil ngayon, inconsistent na siya. Minsan na lang maging sweet, tapos madalas cold. At dyan ka nalilito. Pero ang totoo, hindi ka naman lito talaga. Pinipili mo lang magbulag-bulagan. Inconsistency is not confusion. It's low interest with occasional convenience. Naunawaan mo ba yan? Magiging sweet lang siya sa'yo ng konti upang hindi ka tuluyang mapraning at umalis. Kumbaga, pinapanatili ka na lang niya. Siguro marahil napapakinabangan ka pa niya ngayon. Hindi pa siguro sila solid nung bago niya. Pero hintayin mo lang. Piliin mo lang maging bulag ngayon hanggang sa wala ka ng choice, kundi tanggapin ang nakikita mo. Isa ito sa gagawin niya kapag nawawala na siya ng gana sa iyo pero hindi niya lang masabi. Makinig ka. Una, she dodges deeper conversation. Madalas na siyang umiiwas doon sa mga usapin tungkol sa inyong dalawa na may lalim. Dahil ayaw na niyang ma-attach ulit, iniiwasan na niyang magkaroon pa ulit ng emotional connection. Kaya't hanggat maaari, umiiwas na yan sa mga deep conversation patungkol sa inyong dalawa. Nasusundan mo ba yan? Pangalawa, she avoids commitment talks. Pansinin mo kung paano siya umiwas sa mga usapang patungkol sa inyong future. Ayaw na niyang mag-engage sa ganyang commitment talks dahil alam na niyang hindi naman mangyayari yun dahil nga mawawala na siya at iiwan ka na. Kaya ano pang point na pag-usapan yung mga ganyang topic, hindi ba? At pangatlo, she keeps everything surface level. Alam mo, Lakan, ang mga babae, nag-i-invest yan sa relasyon through emotional investment. Dahil dyan mas lumalalim ang connection nila sa ating mga lalaki. Naunawaan mo ba yan? Diyan sila mas naa-attach, mas lumalalim ang nararamdaman at mas nagiging connected sa atin.
Kaya kung hindi na niya ginagawa yan at palaging surface level na lang siya, kabahan ka na. Dahil ang totoo, if she avoids depth, she's already detaching. Naunawaan mo ba yan? Lumalabas ang mga galawan na yan kapag unti-unti na siyang nawawalan ng interes sa'yo. At alam kong nakikita mo yan, Lakan, dahil walang lalaki ang hindi yan mapapansin, matalino man ito o hindi. Dahil dalawa lang naman ang pwede mong gawin dyan, tolerate or walk away. Dahil hindi ka naman talaga bulag, alam mo na talaga, ramdam mo na at nakikita mo na. Pinili mo lang magbulag-bulagan dahil natatakot kang harapin ang realidad mo. Kaya Lakan, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakatutok sa channel na ito, ang dami mong nasasayang na knowledge na makakatulong sana sa pag-unlad ng kaisipan mo bilang lalaki. So hit the like and subscribe button and help us reach 100k subscribers soon. This is our brotherhood and we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.